Naman natin sa alam ng Panginoon. Wala lang may diligid. Ama, wala tayong may diligid. Kita mo si Nathaniel. Sabi niya Nathaniel, Panginoon, saan mo ako nakita? Tayo ba nakikita tayo ng ating Panginoon sa loob? Ano ang nakikita sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito? Ano? Wala tayong may nililip sa Panginoon. Kaya ganun kabuti ang ating Panginoon. Sa atin, pag tinawag ka ng ating Panginoon, huwag kang pabago-bago. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos hindi nagbabago. Yes! Nananatiling tapat yan. Nananatiling may kapangyarihan. Nananatiling, hallelujah, na hindi ka niya iiwanan. Yes! Mahal tayo ng ating Panginoon. Kung bakit nandito ka, para malaman mo yung kanyang pamamaraan, malaman mo yung kanyang kasipan kung gaano halaga sa buhay mo. Yeah. Hindi lang ako mahal. Hindi yung mahal ng mga tao yung kalaban ng ating Panginoon. Mahal yung nagtatapat. Yeah. Sa mga oras na ito, ano na makikita sa atin ng ating tao? Wala tayong may dadahilan. Sa bawat isa sa atin, hindi mo alam kung ano nakikita sa inyong Panginoon. Di ba? Yeah. Pero alam ng Panginoon kung bakit ka nandito. Di ba? Alam ng Panginoon kung ano ang hinahanap mo. Kayo, ano hinahanap niyo? Pagkaanak? Hindi masama yun. Kasi gusto ng Panginoon yan. Pag ikaw, dahil ng tama, binhi ka ng Panginoon, hindi ka kasayo. Pero pag hindi ka binhi ng Panginoon, masama yun. Sabi, mga tao, pag hindi binhi ng Panginoon, ang sama ng ginagawa, pinapatay nila yung kanilang sarili. Pero sa atin, ayaw ng Panginoon. Napapatayin mo yung sarili mo. Hindi gusto ng ating Panginoon na makita ka na ikaw sumunod sa Kanya. Ikaw na nanatilig sa Kanya. Ikaw nagtitiwala sa Kanya. Na siya lang ang asahan mo sa buong buhay mo. Makita ang ito ng ating Panginoon. Ganyan ba ba kayo? Amen! Bakit kayo nandito? Anong hinahanap din sa Diyos? Hindi ko ba din nasumpungan ng Diyos? Pag tinanggap mo ang Diyos, nasumpungan mo siya. Nagsisi ka. Nagpapagod mo ka sa kanyang pangalan, masusumpungan mo siya. At alam ng Diyos kung tanggap mo. Kaya sa mga oras na ito, yung hindi pa nakakatanggap sa Espiritu ng ating Panginoon, huwag kayong titiwalag. Yes, tayo nagtitiwalag. Hindi tayo kagaya ng ibang sikta na itinitiwalag ang tao. Kung hindi ang tao, pinapaalalahanan. Yes! Para makita nila kung gaano ang Diyos magmahal sa atin. Yes. Wala na ibang nagmamahal. Yan. Sa buong Bible, wala nang ibang nagmamahal.
Kung hindi siya lang. Alam niyo yung versikulo na yun? O, di ba? Siya lang ang nagmamahal sa lahat ng mga tao. Kaya pag hindi mo alam, akala mo hindi ka mahal ng Diyos. Dahil dumalanas ka sa mga pagsubok. Alam niyo yung pagsubok, mga mayroon. Napakaganda niyan. Amen. Napakahalaga ng pagsubok. Pag hindi ka na pinaalalahanan ng Panginoon, patay ka, bata ka, wala ka na pupuntahan. Pero pag pinapaalalahanan ka ng Panginoon, matuwa ka. Diba? Anong versikulo yan? Ano? Wala matuwa ka pag pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Ano? At tagal. Sabi niya, one time. Kasi pag hindi ka nang pinapaalalahanan, pagputol ka na. May buhay ka pa, physical na lang. Pero buhay spiritual, wala na lang. Bago Martin, lamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. O, di ba? Hindi, pag may pagsubok ka, maalis ka sa Panginoon. Diba? Pag may pagsubok ka, manatili ka, matuwa ka. Kasi paalalahanan ka ng Panginoon, mahal ka niya. Ang Panginoon attention sa inyo. Hindi. Grabe ang tiniis ng Panginoon sa atin, ng mga tao. Dumating siya sa bansang Israel, siya nang may-ari ng buhay, hindi kita tinanggap. Anong ginawa? Itinahakot pa. Di ba? Ganyan tayo, nung wala pa tayo sa atin, wala tayong alam sa kalagahan ng buhay natin. Makikita natin yan sa ating buhay. Hindi natin pinapahalagahan yung buhay natin. Na higit na mahalaga sa lahat ng bagay na nandito sa mundo, yung buhay natin. Higit na mahalaga sa Diyos. Sa inyo, pinapahalagang ba ninyo? Nakikita tayo ng Panginoon sa mga oras dito. Yung pinapahalagahan natin ang kanyang pangako. O, diba? Nakikita ba kayo? Nakikita ba yung isip natin? Isip natin. Diba? Nakikita ng Panginoon yan. Baka mamaya paglabas mo dito. Paglabas mo, iba na yung ginagawa ko. Totoo yan. Alam ng Panginoon yan. Kaya paglabas natin dito, anong gagawin mo sa bahay mo? Magpahinga ka, manalangin ka. Salamat, Panginoon, na sambat ka. Salamat, Panginoon, na lamang ko yung galuban. Salamat, Panginoon, hindi mo ako iniiwan. Salamat, Panginoon. Mahal mo pala. Kaya kasabi ko, Panginoon, muna ako. Ngayon ko lang Panginoon naranasan ng kabutihan. Huwag ko muna ako alisin ng mundo. Kaya pilit ako, tumatayo. Para yung naranasan ko, walanasan ito. Yung naranasan ko, naranasan ba niya? Diba? Lahat tayo nasa Panginoon. Lahat tayo magiging karanasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen! Alam ng Panginoon kung ano laman ng ating puso. Pasok natin dito. Alam ng Panginoon kung anong iniisip natin. Wala tayong may tatago. Pagtago ka man sa ginagawa mo, hindi ka makakapagtago kasi nakikita ka ng Panginoon.
Mag-iingat tayo. Totoo yung salita ng ating Panginoon. Paano ba? Narinig ka ng Panginoon. Doon hindi ka sinasunod sa Kanya. Saan ninyo makikita yan? Lucas, tingnan. Lucas. Lucas 12. Let's go. Pag hindi ka maniwala sa ating Panginoon, alis mo dito, hindi ang kanyang karunungan. Yung gusto mo ang sinunod mo, yun ang pupuntahan ng gusto mo. Sige, Lucas chapter 12 verse 2, Datapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Wala tayo may tatago. Ang laki ng CCTV ng Panginoon. Buong puso, nakikita niyo yung mundo. Buong pag-iisip, nakikita ng Panginoon. Pag-iisip ka natin yun. Hindi ba tayo natatakot? Ano ba ang dapat katakutan sa Panginoon? Ano ang dapat natin katakutan sa Panginoon? Ganun talaga ang Panginoon sa buhay ng bawat tao. Lahat ng tao, nakita mo yung wala sa Panginoon, anong ginagawa? Pinapatay niya yung buhay niya. Sino nag-uuto? Si Satanas. Di ba? Yan ang totoo. Kaya kailangan matapang ka mangaral. Matapang ka magsalita sa totoo. Sino ang nakalipig sa tao? Diba ang tao alipin? Si Satanas ang buhay. Kasi hindi alam ng tao yung ginagawa niya. Nandiyan po ba kayo? Baka nagalit na kayo. Baka galit na kayo sa akin. Ha? Sabihin lang ninyo, titigil na ako. Pero yun ang totoo. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Yung ngayon na naiwan dito, dito na siya nagkaanak, nag-asawa. Yung na may walay dito, nag-isiwalay siya. Diba? Kasi ang lugar na ito, sinuturuan tayo. Hindi ako nagtuturo ito, yung salita ng Panginoon. Ito yung sulat sa atin ng Panginoon. Love letter sa atin ng ating Panginoon. Para ang buhay natin, pagkita ng ating Panginoon. Makalugod-lugod sa ating Panginoon. Okay, magagalit sa akin. Magalit pa kayo, masaya. Bakit tama yung Bible na? Pag pinagalitan ninyo ako, wala kayong Panginoon. Tama? Pag inuusig ninyo, wala kayong Panginoon. Kaya mapalat pag inuusig na. Hindi disgrasya, mapalat ka pag inuusig ka. Pero pag inuusig ka, mag-inuusig ka rin. Disgrasya ang patutubuhan mo. Kailangan alam natin yung kasipan ng Panginoon. Amen! 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 Kanyang tatagang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Kaya kayo mga ito, mga tumanggap sa Panginoon.
Hindi nyo maranasan yung kabutihan ng Diyos pag paganong-ganong kayo. Para masakay sa bangka na walang dating. Sa amin yung bangka, hindi ka pwede sumakay pag walang dating. Kasi hindi katulad ng bangka dito, magtat yung ilalim. Yun, hindi. Yun. Kaya pag sumakay ka, ganun ka. Pag hindi ka marunong. Pero pag marunong ka, tatahimik yung sasakyan. Ganun din sa ating Panginoon. Pag ikaw pa ganyan-ganyan, wala kang kapayapaan. Wala kailanman. Kaya matinuturuan na tayo ng ating Panginoon. Hindi ako, ito, basahin na ninyo. Tuturuan ka ng tama. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol? Huwag yun yung ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay sa sanglibutan. Ang sinuman umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Anong nasa kanya? Kasi wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Anong nasa kanya? Ano? Kapahamakan. So, di ba? Kapahamakan. Kasi naiibig niya yung ayaw ng Panginoon. Yung gusto ng Panginoon, hindi niya maibig. So, di ba? Putya natin. Kaya magkatuturo sa inyo para malaman na natin tayo. Kagaya ng araw, dumating dito itong anak niya, Mr. Tatlo sila. Isang Borges, yung dalawang sekretary. Dumating dito yan, mga minumahal. Makita ko yung galigang mga short. Yung short nila, dalaman nila. Yung nakita natin. Nakita yung dati. Hindi ko nakita na nag-short sila. Ha? Binigyan sila ng Panginoon ng kaisipan. Amen. Hindi ako nakakita ang Panginoon. Kaya pag mag-short ka, mag-iingat ka. Baka makita ka ng Panginoon. Amen. Yung nag-short lang, yung may bayag. Kahit yung may bayag, bawal. Amen! Amen! Kasi, pag nag-short ka, lalo pag magpapagpapag ka, tumas yung short mo, makikita yung bayag mo. Hindi ko nakakaya yun. Hindi ko nakakaya sa mga tao yun. Higit sa lahat sa Diyos. Amen! 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 Ganyan ang Panginoon. Tinuturuan tayo, itinutuwid tayo ng ating Panginoon. Wala tayong may tatago sa Kanya. Kagaya ng Samuel, kagaya ng Felipe. Kaya magtago ka, hindi ka nagbibigay ng kahit. Nakikita ka ng Panginoon, tinukulangan mo. Alam ng Panginoon yan. Pagkira ka, magambog ka, alam ng Panginoon yan. Ako yung pera na sinibigay niya. Yung aking kahit ako, kasi hindi na may mabubuhay kung hindi ako kakain. Pero sa gawain. Nakikita ko yung Panginoon. Kaya gusto yung bakasyon sa amin. Hindi ako nagkakapira. Kasi sabi ni Lea, pag may pera ko, minsan nakakaipon ako. 10,000, 10 pera. Sabi ko, gamitin ko na ako. Huwag mo na ako itago. Kaya lumalabas, nagagamit. Dapat may ano po siya. Alam ng Panginoon yan. Kung makita kayo, pag pumunta kayo dito, ang pagkain ko tipid.
Tipid yung pagkain ko. Nagpapasalamat ako pag binibigyan ako ng ulam kasi hindi naman ako bigyan na ako magluto. Pagkaluto ko si Bibi. Pagkahugas ko si Bibi. Pagkalaba ko si Bibi. Pagkalili si Bibi. Lahat yung buhay nila. Yun yung ako, yun yung kamay ko, yun yung bunganga ko. Lahat ginagawa. Lahat. Kaya alam ng Panginoon yung ating kalagayan. Kaya sa inyo, mag-isip kayo. Tama yung sinasabi. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, saan man tayo pumunta, pinaka-monitor ng Panginoon sa iyo. Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasaway ka. Kaya nga, pinapalalahanan ka dahil mahal ka ng ating Panginoon. Sino may sabi? Hindi ako. Ito. Ang Panginoon. Di ba? Kaya nga, yung iba, sabi na, sino magpag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo? Ano ang mga pag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo? Ano? Alam ninyo yan. Kung ano ang mga pag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin, alam ninyo yan. At higit sa lahat, alam ng Panginoon. Oy. Diba? Alam ninyo yan kung ano ang mga pag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo. Alam ninyo? Alam ninyo mga pag-iwalay, hindi ako naniniwala na hindi ninyo alam. Alam ninyo yan. Nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Diba? Alam yan. Alam ninyo yan kung ano ang mga pag-iwalay sa pag-ibig ni Kristo. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Kung ano ang nakapag-iwalay sa hindi masama yung trabaho, huwag mo lang iwanan ang gawain. Isa yan, sa pagkaiwalay. Pag nandun sa trabaho, mayroon kang gawain, hindi mo nilupuntahan. Alam ka yun. Isa yan, sa nagpapaliwalay sa iyo. Sa pag-ibig. Amen! Amen! Alam ninyo yan. Ano ba? Nakikita tayo ng Panginoon. Kaya, sabi ko pa na doon, ito na lang ang masasabihin ko sa kanila para malaman nila kung ano ang gagawin sa buhay namin. Wala tayong may dadailan. Ano man ang ating ginagawa, alam ng Panginoon. Kung ikaw nagsusubal, kung ikaw nagtutungit, alam ng Panginoon yan. Kung ikaw bumibili ng sigarilyo, alam ng Panginoon yan. Sino may gawa mo? Hindi ang Diyos. Ang kaaway. Kaya kailangan maging wise kayo. Diba? Amen! Amen! Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya tayo dinala sa lugar nito. Ako yung aming hindi ako kilala sa lipunan. Kung kilala ko ng mga pastor, sinusulatan ako ng mga pastor. Higit na sinusulatan ng ating. Ito yung kanyang sulat sa akin. Sa ating.
Yung ano pagkabahal ng kamay. Kaya nga siguro saan mo makikita yan? Yung gaano pagmamahal. Yan atin. Yan. Siya lang ang nagmamalasakit sa atin. Makikita niyo yung Febrero. Febrero. Tungkol siya lang ang nagmamahal sa atin. Siya ang nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ayaw ng Panginoon na mapunta ka doon sa hindi niya. Yes! Sige, pagkibasa. 14, dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayong ding nakibahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Gaano tayo pamahal? Isipin mo mabuti. Sa ginagawa natin mali, sa ginagawa natin na gusto natin, na hindi natin mapapakinabangan. Hindi mo mahal sa atin. Mahal siya. Ganun magmahal ang ating Panginoon. Kayo, gaano ninyo kamahal? Gaano natin kamahal ang ating tayo ang nakakaalam. Ang alam natin kung hanggang saan ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Yes! Yes. Kaya pinabasabi sa atin. Hindi ko salita eh. Lahat ng mga ngaral. Ito. Amen. Lahat ng mga ngaral. Ito po ang ginagamit. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mga ngaral kilala si Jesus. Hindi lahat. Tingnan mo ang mga ngaral kung ano kasi ang pinapangalan. Sa atin, anong pangalan ang ipinapangalan ninyo? Saan sa Bible ninyo mababasa? O, subukan natin yung Lucas. Lucas 24:46. Pag ikaw tumanggap sa Panginoon, alam mo yung kasipan ng Panginoon, wala kang may kadahilan, wala kang pwedeng pangalan kung hindi siya lang ang kanyang pangalan. Lucas 24:27. At ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa ng buwan sa Jerusalem. Kaninong pangalan? Kanino ang pangalan ng sisi nung tinanggap mo siya? Paano to? Kanino? Alam ng Panginoon yan, nakikita tayo. Kaya pag magsisi ka, huwag mo nang babalikan yung dati mong pinasisi. Amen! Amen! Pag pinalikan mo ba ulit, kaya pala nagsisi. Alam ng Panginoon yung ginagawa ko. Nakikita ka ba ng Panginoon sa mga? Amen! Anong aklat yun? Anong aklat?
Ano? Anong aklat? Nakikita tayo ng ating Panginoon. Anong aklat yun? O, sino ang lalaktas ang kamay? Bigyan niyo yung versikulo. Takal, mauubos yung oras natin. O, yung Hebreo. Hebreo. 4:10. Hebreo 4:13. At walang anumang nilalak na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga niyaong ating pagsusulitan. Diba? Wala tayong may tatago ano man ang ginagawa natin. Kaya kailangan pag tinanggap natin ang ating Panginoon, saan natin siya ilalagay? Saan? Sa puso. Para siya ang Amen. Amen. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Mabasag na po salita na hindi naman na maintindihan ng tao. Tama? Kaya ito po ang minamahal na atin pagsasama-sama. Hindi po wala kayo. Hindi po kaluluman ninyo. Kapit. Saan ka nakapit? Sa pangalan ng ating Panginoon. Wala kang ibang nakapitan sapagkat siya ang nakakita lang sa ginagawa natin. Wala tayong itatalo. Mag-isip kayo. Kung lahat na ginagawa natin, hindi alam yung Panginoon. Diba? Isipin ninyo mabuti. Kung yung ginagawa natin dati, hindi alam ng ating Panginoon. Alam lahat ng Panginoon yan. Wala kang may tatago. Kaya na ilagay sa lugar na ito. Para malaman ninyo kung bakit ang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Sino ang nakakita sa iyo? Nasaan ka ngayon? Ano ang iniisip mo? Nakikita ng Panginoon. Tatanungin ko last na tanong ko sa inyo. Ano ang makikita sa atin? Ano? Makikita ng Panginoon yung kalusun kung mahal mo siya. Sapagkat kung mahal mo siya, hindi ka pupunta sa gagawin mo yung kalooban ng Panginoon kung gaano mabuti sa tao. Hindi mo siya ikakahiya. Kasi pag ikinahiya mo siya, ikakahiya ka rin. Hindi tayo. Ako hindi ako nahiya. Kasi walang hiya na ako, nahuhod na yung hiya ko. Yung pagiging walang hiya ko sa mabuti na dati talaga walang hiya ko. Kung anong gusto ko ginagawa ko, walang hiya talaga ako. Kaya nga hindi ako nakatawa. Dahil walang hiya ko. Pero ngayon, iba na. Walang hiya ako sa katotohanan. Sabi ko kung ano ang gusto ko na ilagay
natin sa ating mga puso. Anong gusto ninyo? Na manatili sa ating mga puso. Ano? Diba? Kaya bawat gusto ng Panginoon na makita sa ating mga puso. Yan. Yan sa Bible. Yan 14. Verse 17. Sa 18 muna. 18 muna. John 14:18, hindi ko kayo iniiwang mag-isa. Saan ko kayo iwan? Ako'y paririto sa inyo. 17, sapagkat bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo ang sasabihin. Amen. Panginoon, kailangan yun ang pagkakintiin natin sa lahat ng bagay na nandito sa mundo. Yung tanggapin, matanggap natin, yung hindi natatanggap ng mga tao. Matanggapin. Amen. Hindi tayo pwede magsinungaling. Alam ng Panginoon, pag matanggap natin yun, na ang guide natin. Hindi na tayo ang guide ng buhay natin. Siya na. Nakikita ka ng Panginoon kung ano ang ginagawa mo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa pagkakataon, saan ka mong pumunta, nakikita ka ng ating Panginoon. Mahal ka ba? Mahal ka kayo ng Panginoon. Kaya kailangan matapang. Matapang ka sa katotohanan. Kailangan